Hi guys! Welcome back sa bagong vlog ng Iron Makina Customs. I'm Paul Anthony Simon Cantos at ipapakita namin sa inyo yung pinaka-latest namin gawa, which is the Yamaha XS400. If you know this is a completely changed Yamaha XS400. Ang XS400 is a standard bike, kumbaga standard position, upright, so very easy to ride, no? So itong ginawa namin dito, as requested by our client, ito ay ginawa naming bobber. Okay, so this is a mix of bobber and chopper since naka-hardtail tayo. Sa design na ito ay inspired by a British look. So parang Brit Bob siya. Same size ang tires, tapos medyo mababa siya, tapos small tank. And at the same time, very minimalist ang ating design dito sa motor na ito. That makes it nicer or more beautiful kasi nga napakasimple niya, no? And i-acknowledge natin itong motor na ito is because nanalo din siya sa recently held na Moto Heritage 2025 sa Philinvestent. Ito ay event ni Brother J. Taruk. So nanalo siya sa Heritage and Montage, no? So ito yung parang tribute sa mga past bikes na ginagawa na may history. So let me discuss the whole details of this bike with this video, and I really hope na panoorin niyo po ang kabuuan nitong ating video. Don't think about what comes after or what came before. You just gotta bend your knees, take a deep breath, and jump. And you might think, what if I fall? Well, what if you don't? What if you fly? You see here, kid, you gotta just go for it. Okay guys, so ito na yung ating Brit Bob na XS400. So by the way, this is the 1982 model, no, na XS400. So yung XS400, medyo rare na siya dito sa Pilipinas. Marami akong nakikita XS615. Ang XS400 bihira lang. So by the way, this bike is for foam coffee, no? Ayan, so kumbaga bawat store nila, meron tayong mga display bikes na Iron Makina Customs. So this one will be, I think, if I'm not mistaken, lalagay nila to sa Tarlac branch. Ayan, so abangan nyo po ito sa Tarlac at makikita nyo po ang actual ng itong motor na ito. So let's start off with the details of the bike, starting with the front end. Nagpalit tayo ng smaller suspension, mas maikli ang ginamit natin. Napakasimple lang niya kasi wala tayong masyadong wires. So wala tayong front brakes. Ito ay brakeless sa harapan. Lagay din tayo ng gulong. So 190 by 18s, no? This is a Metzeler tires, Phantom premium tires ang kinabit natin dito. At napakaganda kasi bagay na bagay dito sa motor na ito. Meron tayong center mounted na headlight. Yellow light ang nilagay natin para mas classic, no? Mas vintage looking. With the handlebar, this is a vintage beach cruiser. Actually, itong beach cruiser na to ay pang bisikleta siya. Pero vintage nga siya. Yung mga vintage kasi na mga handlebar, mas makakapal ang tubo. Kumbaga, mas matitibay siya, no? Naglagay tayo ng quick throttle tayo. Simple lang, aluminum, straightforward. Isa lang cable lang lumalabas, which is throttle. Yun nga kasi wala tayong brake. At wala din tayong clutch. Okay, so wala tayong clutch. Why? Mamaya, i-discuss ko yan. Na-mention ko kanina, naka-hardtail tayo. Originally, ang frame ng XS400, standard bike siya. So, what we did is to customize yung bagong frame. Handmade siya lahat. So, napakaganda nito kasi nga standard mga bakal na ginamit natin dito kasi nga masyadong mabigat yung makina para sa hardtail. So, gumamit tayo ng 3/4 or 26mm, no, na standard na tube para sa chassis niya. Tapos dito, gumamit tayo ng 1/2 para sa pinaka-main chassis, tsaka 1/2 din sa support. Dito sa part na to, if you notice, original pa rin ang ginamit nating pinaka-headgear niya, no. So, ang ginawa namin, chinop namin itong part na to, kinabit lang namin itong part na ito. Ayan. Kasi bakit? Kasi ito yung character ng buong motor, eh. Kumbaga parang, since ang concept natin is patina, iniwanan namin itong part na to. Ayan, makikita nyo yung mga weld, no? Ito yung mga sinuunang weld. Kasi nyo medyo
hindi masyadong kagandahan yung weld nila. Pero yan yung character. Tapos sa tangke, gumamit tayo ng teardrop tank na maliit lang, no? If I'm not mistaken, 3 liters lang siya. Napakaliit na tangke lang niya. Pero it suits yung pinaka-design niya sa buong motor, no? Napakasimple niya. And very minimalist talaga itsura ng buong motor natin because of that tank. With the engine, again, this is a 1982 model, no? So, itong 1982 model na to, medyo luma na yung makina. So, what we did, sinandblast natin siya or vapor blasting, no? So, para bumalik yung pinaka-itsura niya or bumalik yung pinaka-kulay niya talaga na raw aluminum. So, hindi na namin siya pininturahan, hindi na namin siya pinakintab. Why? Kasi we want it raw. Actually, hindi nga dapat namin siya nilinis kasi nga gawa ng pati na naman yung itsura. Pero, of course, gusto naman namin siyang buhayin talaga at magmukha pa rin siyang, roadworthy. So, that's why vapor blast na namin talaga siya. This is a dual carburetor na makina. May mga pinowder coating kami, especially doon sa mga medyo kinakalawang na talaga. Tapos, lahat ng wires niya, ilaw, etc. nagpa-pass through doon. Kaya dito sa tubo na ito. Tapos, andito lahat. Ayan, andito lahat ng wiring niya. That's why, mapapansin nyo lahat ng wiring nakadirect dito, no? Ayan, meron tayong latch dito sa ilalim para for access, no? In case na may kailangan kang ayusin. So, with the exhaust, shotgun type ang ginawa natin, no? Dual siya. So, magkabila. Tapos, nagkaroon tayo ng pods or yung air filter natin. We have the battery here. So, conventional battery yung ginamit natin. Bakit? Parang classic eh. You know, parang mas maganda pa rin yung itsura ng classic. So, di tubig pa rin ang nilagay natin. So, nandito yung ating rectifier. Tapos, yung controller. Nandito rin. All-in-one. Nandito yung mga wiring niya. So, very neatly arranged talaga siya. Hindi namin siya kinompromise the part na yun. Tapos, halos, let's say, 80 o 90% nitong part nitong motor na to ay fully customized lahat. Even the foot peg. Ayan, yan. Foot peg natin, customized din siya, handmade din siya. So, ginawa natin siya medyo patina, medyo old school look talaga. Talagang pinapakita natin na talagang itong bike nito ay handmade lang talaga. Napakasimple ng ating preno. Rear brake. Ito yung rear brake natin. So, ayan. Napakasimpleng mekanismo. Additional accents or additional details dito sa motor na to. May mga brass tayo na covers dito. Ayan. Para lang ma-appreciate natin na medyo may konting accent siya, no? So, napakaganda tignan. Napakalinis. Dito sa gulong sa likod, ang gumamit naman tayo ng 130/70 by 18. Same Metzeler tires, Phantom. Tapos, yung ginamit nating hub sa likod. Kasi ito, nag-convert tayo, no? Unfortunately, ang original na XS400 ay naka-mags. Hindi namin siya mako-convert basta-basta kasi nga naka-530 siya na chain drive. Medyo nahihirapan kami maghanap ng kaparehas na hub. So, what we did is to convert. So, na-convert kami ng sprocket set tsaka ng hub, no? Best option na meron kami is the XR200 rear hub, which is matibay talaga siya. Tapos, maganda yung chain drive niya. Although, this is a 520 only. So, yun yung difference lang niya. Actually, yung chain naman, yung kapal lang ng chain yun. Tapos, meron din tayong wiring box. Customized din siya. Handmade din. We have the aluminum fender or the rear fender. This side naman, mapapansin niyo, meron tayong taillight. Hindi pa namin ilalagay or hindi pa namin ikakasay yung plate holder niya, no? Pero meron yan dyan. Diba, kanina sabi ko, wala tayong clutch dito. Favorite na natin gumawa ng ganito. Ang tawag dito ay suicide shifter. So, ito yung shifter niya. Tapos, ang clutch niya, foot clutch na siya. Yan. So, parang nakakotse. Mas maganda siya tignan, mas maangas. Medyo mahirap lang siyang drive-in, no? Especially doon sa mga hindi pa sanay gumamit ng suicide shifter. Medyo mamamatayan kayo, mahirapan kayo at first, pero eventually once you learn how to use it, wala nang problema. Tapos, isa sa mga kinuha namin sa original na XS400 ay yung kanyang side stand. Ayan. So, buhay na buhay pa yung kanyang side stand. If you notice, kinakain na ng kalawang, no? That's the idea of it, no? Kaya namin siya maintain is because andyan yung character nung mismong concept natin, which is the patina look. Ayan. So, overall look ng bike, maliit lang siya. Hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun ka-extravagant, no? Pero mahaba siya. Kagandahan dito, sobrang baba niya. Yun nga. Pag sinakyan mo siya, sobrang komportable. So, medyo maangas talaga siya. Yun yung kagandahan dito sa motor na to. Mahaba siya, pero mababa at very comfortable, no? Again,
I really hope na nagustuhan niyo po yung build natin na XS400 na Brit Bob. At maraming pong salamat sa pagpapanood po ng ating video. Again, don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel, Iron Makina Customs. Sa Facebook page po namin, follow and share po, Iron Makina Customs. Then sa Instagram po, follow us po for more details ng aming mga gawa, pictures and everything, Iron Makina PH, and TikTok. Ayan, so please subscribe, follow, and like all of our social media platforms po para maging updated po kayo sa aming mga ginagawang motor. Again, this is Paul Anthony Simon Cantas of Iron Makina Customs. Ciao!